May mga alaala tayong akala natin ay nalimutan na ng panahon. Mga hapon na maulan, basang semento, at dalawang batang nagtatakbo sa ilalim ng iisang payong. Akala ni Julia na wala na ang mga yon. Pero sa mundo ng mga panaginip, walang alaalang tuluyang namamatay. 65 days left. Nababawasan ng oras, pero dahan-dahang lumalawak ang mundo ni Julia at Ivy. Dahil sa gabing ito, sa unang pagkakataon, pilit nilang bubuksan ang bintana na matagal nang nakatagpo sa gilid ng room 302. Ayan, Ivy. Naiangat na yung salamin. Tulungan mo ko. Julia, sigurado ka pa rito? Sinabi ko sa'yo, hindi natin alam kung anong meron sa labas ng kwartong to. Ayoko maghintay na lang dito habang bumababa yung orasan, Ivy. Gusto kong makita kung ano yung nasa labas. Gusto kong malaman kung bakit laging maulan sa bayang to. Ang lamig! Pero Ivy, tumingin ka sa labas. Hindi kalsada ng ospital to, Ivy. Tunawin to ng lumang parke sa bayan natin. Yung swing na gawa sa lumang gulong, yung puno ng mangga, kung saan tayo nagtatago kapag naglalaro tayo ng tago-taguan. Naalala mo na? Oo, 7 taong gulang tayo noon. Umuulan ng malakas tulad nito. Takot na takot ako sa kulog kaya nagtago ako sa ilalim ng slide. Pero pumasok ka sa loob. Hawak mo yung kulay dilaw na payong. Sinabi mo sa akin noon, ayaw ko na rito. Gusto ko nang umuwi tapos inabot ko sa iyo yung kalahati ng biskuit ko at sinabi kong huwag ka nang umiyak, Julia. Hanggat kasama mo ako, bahay mo rin ako. Ikaw yun! Ikaw talaga yun, Ivy! Ang kababata ko! Ang kaibigan ko! Bakit? Bakit nakalimutan kita ng napakahabang panahon? Wait, Ivy, bakit nag-flicker yung puno? Bakit nagiging kulay aboy ulit yung parke? Kasi hindi totoong parke yan, Julia. Panaginip mo lang yan. Isang magandang alaala na binubuo ng utak mo para hindi ka masyado masaktan. Pero ikaw, Ivy, totoo ka, di ba? Hawak kita ngayon. Nararamdaman ko yung init ng kamay mo. Totoo ang nararamdaman mo, Julia. At yun ang pinakamahalaga. Kahit maglaho ang mundong to, ang pagmamahal ko sa'yo, totoo yun. 65 days left. Sa bawat pagbukas ng bintana na nakaraan, unti-unting nabubuo ang puzzle sa isip ni Julia. Nalaman na niya kung sino si Ivy, ang kanyang kababata, ang kanyang kauna-unahang lihim na pag-ibig. Pero habang mas lumalalim ang damdamin nila sa isa't isa, mas lalo na magiging marupok ang mundong ginawa nila. Dahil sa totoong mundo, ang orasan sa gilid ng kama ni Julia ay patuloy sa pag-alerto sa mga doktor. Mananatili ba nila ang alaalang ito kapag pumasok na ang pinakamatinding unos sa panaginip?